kaibigan, kamusta po kayo? Ang CBC class natin sa inyong tahanan ay magiging napakaganda. Pero alalahanin muna natin ang lahat ng ating natutunan sa laro ng hinaharap. Tignan natin kung naalala mo pa ang lahat. Okay po ba? Pero gusto ko munang malaman kung handa ka na ba sa katapusan ng laro ng hinaharap? Ano ang magiging itsura ng katapusan ng laro ng hinaharap? Matatapos na ba talaga ang lahat? Natuklasan natin nitong mga nakaraang buwan nga na ang ating buhay ay may hahalin tulad sa isang laro. At katulad ng bawat laro, kailangan nating malaman kung paano laruin ang isang laro. Ang bawat laro ay may mga patakarang sinusunod, may mga golden tip, at may mga phases na kailangang malagpasan. At sa ating buhay, natutunan din natin na mayroon din tayo ng lahat ng mga ito. Kasama na dito ang instruction manual na kung saan ito ay ang salita ng Diyos na kung saan matatagpuan natin ang lahat ng ating kailangan. Matatagpuan din natin ang direksyon upang malaman kung paano gumawa ng mga tamang pagpipili at ang lahat ng ating kailangan upang malaman kung paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag nakatanggap tayo ng golden tip, nagbibigay ito ng tulong sa atin na gumagawa ng pagkakaiba para tayo'y manalo. At sa laro ng hinaharap, naalala mo po ba kung ano ang golden tip? Opo, ito ay ang palaging unahin ang Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali, napapakita natin ang ating pagmamahal at pagrespeto sa Diyos. At Kanya nga naman itong ibinabalik sa pamamagitan ng Kanyang pag-aalaga at Kanyang pagmamahal. Kaya nakakatulong ito sa atin upang makadaan sa mga may hirap na phases. Halimbawa, wala tayo ng mga bagay na gusto natin o kapag natalo tayo o nagkaroon ng hiwalayan o pag-aaway sa pagitan ng mga mahal natin sa buhay. O di kaya naman nahihirapan sa school para matuto o may hirap na samahan ang mga kaklase. Ano pang may hirap at masasamang sitwasyon na iyong napagdaanan? Dahil ang lahat ng ito ay masasamang sitwasyon na hindi natin gustong magkaroon. Pero kung tayo ay nasa laro ng hinaharap na sinusunod ang mga patakaran, ginagawa ang mga golden hint, at mananatiling matatag hanggang sa huli, ay walang dahilan para hindi natin malagpasan ang lahat ng mga yugto at tayo ay magiging panalo. Nakita natin kung paano naging madali ang madistract sa isang laro at kung paano mawalan ng pagkakataong manalo. Kaya natutunan natin na huwag tayong madistract sa anumang sinasabi ng kalaban sa atin. At sino nga ba ang ating kalaban sa laro ng hinaharap? Naalala mo po ba? Opo, ito ay ang ating sariling kagustuhan, ang mundo at ang masama. At gagawin nila ang lahat upang maalis ang ating focus sa pinakamalaking papremyo. At palagi nilang susubukang gamitin ang mga bagay na mayroon tayo ngayon upang makuha ang ating atensyon. Para lang hindi natin sundin ang golden hint at para hindi natin makuha ang pinakamalaking premyo. Anumang distraction ay maaaring mawala ang lahat. Dahil alam natin na si Jesus ay malapit nang dumating para kunin niya tayo. At pagkatapos ay, opo, ito na nga ang katapusan ng laro. Tignan natin kung ano ang sinabi sa salita ng Diyos. Sinabi sa Pahayag chapter 22 verse 12, sinabi ng Panginoong Jesus, "Makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya." Sa verse na ito, nakita natin na malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Kaya kailangan nating maging handa para matanggap ang ating premyo.
Pero nalaman din natin na wala naman talagang magaling na player na hindi kinakailangan ang bonus, di po ba? Kaya sa ganitong paraan, alam natin na sa laro ng hinaharap, maaasahan ang bonus ng may-ari ng laro. Ano po kaya ito? Tama po, ito ay ang awa ng Diyos. Kahit pa na tayo ay na-distract o sa ilang sandali tayo ay nagkamali, pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsimulang muli, ayusin ang ating sarili at magpatuloy. Pero para mangyari ito, kailangan nating maging totoo, kilalanin siya, magsisi, at ang pinakamahalaga ay ang baguhin natin ang ating mga pag-uugali. At sa gayon ay matatapos na natin ang season ng laro ng hinaharap sa CBC. Pero ang laro ng hinaharap ay hindi pa tapos. Huwag nating kalimutan na kailangan pa rin nating magpatuloy sa paglalaro at iyon ay ang mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos nang hindi nawawala ang pagkakataong maging panalo. At kung dumating na nga talaga si Jesus upang kunin tayo, ito ay magiging tunay na mga panalo tayo. Dahil matatamasa natin ang pinakamataas na gantimpala na siyang magiging korona ng ating buhay at tayo ay mabubuhay magpakailanman sa isang magandang kaharian. Ito ay sa kaharian ng langit, kung saan ang ating hari ay ang Panginoong Hesus. Naghahanda siya ng maraming tirahan para sa lahat ng mga nanatili hanggang sa dulo at para sa mga mananalo sa laro ng hinaharap. At sa lugar na iyon ay hindi ka na muling iiyak pa o maaalala ang anumang bagay na nakapagpalungkot sa iyo. Nakaramdam ka na ba ng kasiyahan at kagalakan na naranasan mo sa iyong buhay? Dahil sa lugar na ito ay madarama mo ang kagalakan na hindi mo pa nararamdaman. At ito ay hindi lang pang sandali, pero ito ay panghabang buhay. Makakatanggap din tayo ng korona at puting damit. Handa ka na ba na manalo sa larong ito? Kung hindi pa, tayo ay manalangin. Pero tandaan mo, hindi mo na dapat gawin ang mga nagawa mong pagkakamali. Pero mamuhay ngayon ayon sa kagustuhan ng Diyos. Okay po ba? Tara, manalangin tayo, ipikit ang mata at kamay sa ating puso. Panginoong Diyos, maraming salamat, may God, dahil narinig namin ang iyong katuruan, may God. At Panginoon, dito sa aming CBC class ay natutunan namin, Panginoon, na gawin lamang, may God, ang iyong kagustuhan at hindi ang kagustuhan ng aming sarili, ng mundo at ng masama. Kaya Panginoong Diyos, tulungan mo kami, my God, na manatili, Panginoon, sa iyong presensya at magpatuloy kami, my God, sa laro ng hinaharap. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong gabay at sa iyong salita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paano kung gumawa ka ng isang magandang card para sa Diyos ngayon? Doon ay iguguhit mo kung paano mo iniisip ang langit at sumulat sa Kanya. O hilingin sa isang tao para sumulat para sa iyo kung gaano mo kagusto ang pinakamalaking papremyo at iyon ay ang ating kaligtasan. Tatapusin na natin ngayon ang ating CBC online class sa inyong tahanan. Hihintayin ko kayo dito hanggang sa susunod. Okay po ba? At may mga ilang balita kami para sa inyo. At iyon ay ang patungkol sa ating panibagong tema. Magkita-kita tayo, pagpalain ka ng Diyos at ng inyong pamilya. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Just a little bit longer and the night will